Wag! Wag! Huwag ka lalapit! Maawa ka! Wag! Huwag mo ako sasaktan, nakikiusap ako! Patawarin mo ako, huwag mo akong papatayin! Tay! Tay, gising! Tay! Naku, paano ba to? Ano naman kaya napapanaginipan ni tatay? Tay! Tay, gumising po kayo! Wag! Lumayo ka! Lumayo ka sa akin! Wag! Tay! Humihingal na napabalikwas ng bangon ang may 56 na taong gulang na si Mang Berto. Butil-butil at malamig ang pawis ng magising ito. Sunod-sunod ang paglunok na parang merong kinatatakutan. Kasunod ang paglinga sa paligid at pag-ikot ng mga mata nito na may parang hinahanap. Hindi napapansin ang dalagang nakatayo sa gilid ng katre nito, habang titig na titig sa kulay puting usa na katabi ni Desa. Bumagsik ang anyo nito na parang kay Laura ibinabaling ang galit nito. Kumuha ito ng ulan at binato sa walang kaalam-alam na alagang usa ni Desa. Tay! Bakit niyo naman po binato ng unan si Laura? Panaginip lang naman po nangyari sa inyo kanina eh. Umalis ka nga sa harapan ko! Ikuha mo ako ng maiinom na tubig. Laura ka dyan. Eh, hindi naman tao yan para bigyan mo ng pangalan eh. Bilisan mo na nga. At baka ikaw pantamaan sa akin eh. Opo, Tay. Mabilis na umalis ang may 16 na taong gulang na si Desa sa harap ng kanyang ama, habang hinihingal pa rin ito na parabang nanggaling ito sa mahabang pagtakbo. Sinulyapan niya ang kanyang alagang usa, pero lumabas na rin ito sa kwarto ng matanda. Alam niyang nasaktan ang kanyang kaibigan, pero nagtsatsaga pa rin ito sa pagbabantay sa kanya. 5 taong gulang pa lang siya noon nang ibigay ito sa kanya ng kaibigang matanda na si Lola Perla. Sa tagal ng kanilang pagsasama ni Laura, ay alam na niya ang ibig sabihin ng bawat galaw nito at nakakausap niya ito sa pamamagitan ng pagtitig sa mga mata ng isa't isa. Itinuring niyang parang kapatid ang puting usa, kahit madalas itong sinasaktan ng kanyang ama. Madalas siyang ipagtanggol ni Laura kapag pinaparusahan siya ng kanyang ama kapag nagkakamali siya. Alam ni Laura ang lahat ng hirap niya, dahil ito ang madalas niyang kinakausap kapag hindi niya na kayang intindihin si Mang Berto. Naiintindihan niya kung ano ang pinaguhugutan ng galit ni Mang Berto. Simula nang magkaisip siya, lumpo na ito at hindi makalakad. Palagi nitong sinasabing kasalanan niya, kaya simula rin ng araw na yon, pakiramdam niya kailangan niya itong pagsilbihan para makabayad siya sa kung anumang pagkakasalang nagawa niya sa kanyang ama. Pasensya ka na, Laura, ha? Pati ikaw eh. Palaging napapagbuntuan ng galit ni tatay. Sus, wala yun. Basta para sa'yo, hindi ako masasaktan. Alam mo kasi, Laura, nasasaktan din ako eh kapag nakikita kong sinasaktan ka niya. Uy, ano ka ba? Huwag kang ganyan. Hindi bagay sa'yo. Malakas tayo eh. Teka, ang baso, puno na ng tubig. Awas na oh. Napalayo si Desa sa lamesa nang kamuntika na siyang mabasa mula sa umaawas na tubig. Hindi niya maiwasang hindi malungkot sa tuwing mainit ang ulo ng kanyang ama. Matagal na rin niyang naririnig ang pagmamakaawa nito sa panaginip. Naging palaisipan tuloy sa kanya kung sino nga ba ang kinatatakutan nito. Lalo na nang magsimulang kumalat ang balita tungkol sa mga natatagpo ang biktima ng masasamang tao sa Kakahuyan. Lahat ng mga nagiging biktima ay edad 50 pataas. Ang mas nakakatakot sa mga nagiging dahilan ng kanilang kamatayan ay natatagpuan silang walang mga mata at putol ang dila na nakalagay sa loob ng mismo nilang bibig. Sa pulsuhan naman ay makikita ang 2 butas na parang nanggaling sa talim ng matulis na bagay. Walang makapagsabi kung ano nga ba ang nangyari sa mga biktima dahil palaging asong gubat ang nakikita nilang kumakagat
sa mga biktima. Palibhasa ay liblib at malayo sa bayan, kaya marami ang namamatay na naipapalibing na lamang nang hindi nakakamit ang hustisya. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin silang nalalaman tungkol sa misteryosong pagpatay sa baryo ng Dulo. Dalhin mo na kaya yung tubig sa ama mo kesa nakatulala ka pa riyan. Oo nga pala, no? Hintayin mo ko rito, Laura, ha? Huwag kang papasok sa kwarto niya at baka masaktan ka na naman ng ama ko. Oo na, sige na. Kumilos ka na. Malaki ang hakbang ng mga paa ni Desa habang papalapit sa silid ng kanyang ama. Pero sa pintuan pa lang ay tumama na sa kanyang muka ang unan na ibinato nito. Sa pagbagsak ng unan sa sahig ay kasamang bumagsak ang hawak niyang baso. Kumalat ang tubig, pati na ang bubog na ang ilan pa ay tumama sa kanyang paa. Bumaon ang basag na bubog sa kanyang laman. Ramdam na ramdam niya ang mahapding paa na sugatan. Napapangiwi ang muka at naluluwa siyang napatingin sa kanyang ama. Tay, bakit naman po? Lintik ka! Nagtatanong ka pa kung bakit? Bakit ang tagal-tagal mo kumuha ng tubig? Pasensya na po, Tay. Pasensya. Ikuha mo ulit ako ng tubig at lilisin mo yung nagkalat na bubog sa sahig. Ikaw talaga kahit kailan ka, inutil ka talagang utusan. Palibhasa, manang-mana ka sa ina mo. Bakit po ba sa tuwing nagkakamali ako palagi niyo na lamang pong dinadamay si nanay na matagal na pong patay? Patahimikin niyo na po siya. Ikaw ang patatahimikin ko kapag hindi ka pa umalis sa harapan ko. Buwisit na to. Yung tubig, ikuha mo ako. O baka gusto mong isubsub pa kita dyan sa sahig na may mga nagkalat na bubog. Inutil na nga ako dahil di na ako makalakad. Ikaw naman may paa at nakakalakad, mas inutil pa pala sa akin. Lintik talaga. Buwisit na buhay ito. Umalis si Jessa sa harapan ni Mang Berto habang wala itong tigil sa pagsasalita. Kahit ilang beses na niyang naririnig ang mga ganong salita, para pa rin yung kutsilyong bumabaon sa kanyang dibdib. Walang kasing sakit na parang unti-unti siyang nauupos na kandila. Saktong pagtalikod niya dito ang pagpatak din ng masaganang luha sa kanyang mga mata. Paika-ika na naglalakad papunta sa kusina para ikuha ng tubig ang kanyang ama. Hala, Desa! Ano nangyari? Bakit may dugo ang paa mo? Saka na tayo mag-usap, ha? Ipapasok ko lang itong tubig sa kwarto ni tatay. Nilampasan niya ang alagang usa para pumasok sa loob ng silid ng ama. Pinunasan na muna niya ang kanyang luha sa kanyang mga mata bago siya pumasok sa loob. Wala siyang imik na ibinigay dito ang isang basong tubig. Saka bumalik sa pagkakahiga si Mang Berto at tumingin sa labas ng bintana. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Desa bago siya yumuko para linisan ang sahig at inipon ang mga nagkalat na bubog. Pagkatapos ay lumabas na siya ng kwarto ng kanyang ama. Sumalubong kagad sa kanya ang alaga niyang usa at mabilis nitong dinilaan ang dugo sa kanyang paa. Hindi niya alam kung ano ba ang meron sa alaga niyang usa dahil sa tuwing nasusugatan siya ay ganito rin ang ginagawa nito at mabilis siyang gumagaling. Saka ito titingin sa kanya habang nagpapapungay ng mga mata. Salamat, Laura, ha? Siguro kung wala ka matagal na akong sumuko. Siyempre naman. Sanggang dikit tayo, di ba? Sabi ko nga sa sarili ko, grabe ang mga pinagdaanan mo. Kaya pinapangako ko, walang iwanan hanggang sa huli. Hanggang sa huli ng buhay ko, magkasama tayo. Sus, ayoko na mga ganyang usapan. Ano ka ba naman, Laura? Hindi ka mamamatay, no? Dito ka lang sa tabi ko. Tara na nga, pupuntahan pa natin si Lola Perla. Naku, Tessa! Huwag ka na palang pumunta sa matandang yun. Pati ako pinagsasanay niya mga aso. Makamala pa ako na mababangis na hayop sa gubat. Bakit mo naman nasabi yun? Ayaw mo ba matuto makipaglaban para ipagtanggol ang sarili mo laban sa mga aso gubat? Saka nangako ka, hindi ba? Walang iwanan hanggang sa huli.
Hindi ka ba masayang halos lahat ng mababangis na hayop sa gubat natatakot sa'yo? Sa naman hindi sila natatakot sa akin. Sa'yo sila natatakot. Ang husay-husay mo kasi gumamit ng pana. Magsasalita pa sana si Desa nang biglang sumigaw si Mang Berto. Naiingayan ito sa boses ni Desa at higit sa lahat, ayaw nitong maririnig na nakikipag-usap siya sa isang usa. Mukha kasi siyang nasisiraan ng ulo kapag kinakausap niya si Laura dahil hindi naman nila naririnig ang boses ng kanyang kaibigan. Siya lang ang nakakaintindi o nakakarinig dito. Kaya kapag may ibang nakakakita sa kanila, hindi niya kinakausap si Laura. At dahil masama na naman ang loob niya, kailangan niyang gumala. Mangangaso siya kasama ang matandang si Lola Perla. Nakatira si Lola Perla sa gitna ng kagubatan. Isa itong albularyang antingera na madalas dinadayo pa ng mga taong may malulubhang karamdaman para lang magpagamot sa matanda. Halos kalahating oras din nilang nilakad ang daan papunta sa bahay ng matanda. Hindi siya nagpaalam sa kanyang ama dahil alam naman niya na hindi rin siya nito papayagan. Mag-uuwi na lang siya ng paborito nitong baboy ramo para hindi siya mapagalitan. Pagdating niya sa bahay ni Lola Perla, nakita niya itong nakaupo sa balkonahe habang pinagmamasdan ang mga tanim na halamang gamot sa malawak nitong bakuran. Lola, kanina pa ba kayo naghihintay? Aba, hindi naman. Mamaya pa naman tayo aalis, hindi ba? Kapag malapit ng magdilim. Teka, nasan si Laura? Heto po, nagtatago po sa likod ko. Siya naman Bakit mo ako'y tinuro sa matandang yan? Sigurado ako na pagbubuhatin na naman ako niyan na mabibigat niyang palaso. Saka, bakit ba niya ako hinahanap? Aba, malay ko. Sa kanya mo'y tanong, hindi ba't naririnig ka rin naman niya? Hindi bali na nga lang. Ayoko pa naman sa mga tamad na usa. Baka hindi ako makapagpigil Mailuto ko pa yan. Lola naman Talaga bang iluluto niyo maganda at malusog kong katawan? Ang pangit kaya ng lasa ko. Napilitang lumabas sa pinagtataguan ang kaibigang usa ni Desa at mabilis na lumapit sa matanda. Napapahagik-gik naman ng tawa si Lola Perla habang hinahaplos ang likod ni Laura. Naupo ito sa tabi ng matanda, kaya naman lumapit na rin si Desa sa matanda at naupo sa tabi nito. Isa munang buntong hininga ang pinakawalan ng may 67 taong gulang na si Lola Perla bago nagsalita habang hindi inaalis ang tingin sa bakuran nito. Sandali lang. Amoy dugo ka, Desa, ha? Sinaktan ka na naman ba ng walang hiyabong ama? Oops! Hindi ako nagsumbong sa kanya, Desa, ha? Talagang naaamoy niya ang dugo sa paa mo. Matanda na ako. At kahit hindi kayo magsabi sa akin, alam na alam ko na may nangyari na naman sa'yo. At kapag pumupunta ka rito, alam kong masama na naman ang loob mo kay Berto. Ay, nako. Talagang hindi na siya magbabago. Lola, bakit ganun po si tatay? Kapag nakikita niya po ako, palagi po siyang galit sa akin at nakabulyaw. Ginising ko lang naman po siya kanina Napapadalas na po kasi mga panaginip niya. Hindi ko po maintindihan, Lola. Huwag mo na lamang pansinin ang iyong ama. Intindihin mo na lamang siya. Siguro nasusura na rin siya sa buhay niya. Kaya siya nagkakaganon. Pero hanggang kailan, Lola? Palagi na lang po niya akong sinasaktan, katulad na lang po ngayon. Palagi ko naman po siyang iniintindi dahil po sa kapansanan niya. Ano po ba ang totoong nangyari? At nagkaganon siya, Lola? Nagkamali kami noon sa isang tao. Pinaratakan namin ng kung ano-ano. Lumaban, gumanti sa amin. At sa sobrang galit ng biktima, hindi sinasadyang tinamaan ng palo ng kahoy ang tuhod ni Berto. Kaya't simula noon, hindi na siya nakalakad pa. Isang pagkakamaling pilit naming itinatama. Pero huli na ang lahat,
Hindi pa ito tamang panahon para malaman mo tungkol sa nangyari sa kanya. Ang mahalaga ngayon, buhay ka. Kahit papano nakagawa kami ng kabutihan sa kabila ng nagawa naming kasalanan. Ganyan din po, Lola, ang naririnig ko kay tatay. Galit na galit siya sa taong gumawa sa kanya nun. At sa mga taong pagkatapos daw ng kanyang nagawa, ay tinalikuran daw siya at itinapon lang po na parang basura. Dahil daw sa akin, kaya daw po siya nalumpo. Kaya pakiramdam ko po, Lola, meron po ako nagawang pagkakamali sa kanya na dapat ko pong pagbayaran habang buhay. Ano ka ba, Desa? Wala kang kasalanan. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Oo nga naman, Desa. Ilang beses ko ba't sasabihin sa'yo na wala kang kasalanan? Tumigil ka nga dyan, Laura. Usapang pagtao ito, hindi pang-usa. Ay, grabe siya. Ang sungit naman. Parang nagsasalita lang eh. Nagtampo ka naman kagad. Nagbibiro lang si Lola. Oo nga naman, Laura. Nagbibiro lamang ako. Lola, parang gusto ko nang sumuko. Pakiramdam ko tuloy. Ang sama-sama kong anak. Desa, iha. Saan mo ba hinuhugot ang kaisipang yan? Ang mahalaga, lumaki kang mabuting tao. Busila kang iyong puso at mapagmahal na anak. Pero paano po kung maging masama ako, Lola? May mga pagkakataon po na napapansin ko na parang naiiba po ako sa lahat. Hindi ko po maipaliwanag ang nararamdaman ko sa tuwing nagagalit ako at nakakakita ng dugo. Bakit mo naman nasabi yan, iha? Kasi po, kapag nanguhuli po ako ng baboy ramo at mga bayawak sa gubat, para bang pakiramdam ko, bigla po ako nauuhaw. Talaga namang nauuhaw ka kapag napapagod eh. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan, Desa. Pero Lola, bukod doon, bakit lahat ng tao sa baryong ito ay parang takot na takot po sa akin? Pati ang mga tao sa palengke, pinagtitinginan po nila ako sa tuwing dumadaan ako. Sinasabi nilang, anak daw ako ni Bertong Traidor. Ano po ba talaga, Lola, ang totoo? Huwag mo na silang pansinin, Desa. Wala silang ambag sa buhay mo. Walang mali sa pagkatao mo. At hindi ka anak ng isang traidor. Ang mabuti pa mangaso na lamang tayo para malibang ka. Wag na po. Wag niyo na pong ilihis ang usapan, Lola. Alam ko naman po na hindi niyo rin sasagutin ang tanong ko. Sa ako mga ngaso naman tayo, mukhang di na po niyo kayang gumamit ng pana eh. Nakakatakot po magsama ng matanda na ang takbo ay parang lakad lang ng bata. Abat, dabuhong batang ito Patutunayan ko sa iyong may asim pa ang lola mo. Malakas pa ito sa kalabaw. Eh paano naman ako? Ayoko naman mag-isa sa bahay na to. Eh di sumama ka. Bantay ka namin sa mga aswang. Dahil sa naging biro ni Lola Perla kay Laura, ay pansamantalang nakalimutan ni Desa ang tungkol sa kanyang ama. Inihanda nila ang mga gagamitin para mangaso, lalo na ang pana. Kasama si Laura na ito pa ang nagdala ng basket na paglalagyan ng palaso ni Desa. Pagdating nila sa kagubatan, nagtago muna sila sa makapal na halamang gubat habang sinisipat ang umpukan ng mga baboy ramo na umiinom ng tubig sa tabing ilog. Lola, manood ka! Kung paano ko patamaan ang batik-batik na baboy ramo sa kanyang noo. O sige nga, nang makita ko kung gaano ka kahusay sa paggamit ng pana. Manood kayo, Lola. Siguradong pang-ulam na ito ni tatay. Bilisan mo na at baka babayay, baka wala pa yan. Teka, saan na nga ba si Laura? Sinipat ni Desa ang baboy ramo, saka hinila niya ang tali ng kanyang pana. Pinakawalan niya ang palaso sa ere at tumama yon sa noo ng batik-batik na baboy ramo. Napatalon sa tuwa ang kadarating pa lang na si Laura. Si Lola Perla naman ay napapapalakpak pa nang makita nitong bumagsak ang baboy ramo. Lalapitan sana nila ito nang bigla silang makarinig ng iyakan ng mga tao sa kanilang likuran.
Isang grupo yon ng mga kalalakihan na tinatahak ang daan papunta sa bahay ni Lola Perla. Lola, panigurado masamang balita na naman ang dala ng mga yan sa inyo. Tessa, tingnan mo. May taong nakahiga sa dala nilang kawayan. Sa palagay ko, may bago na namang nabiktima ang asong gubat. Nagsimula na naman ang kalbaryo sa baryong ito. Hindi ordinaryong asong gubat ang pumapatay sa mga tao. Nangyari na ito noon at muling nauulit ngayon. Tara na, umuwi na tayo at alamin natin kung ano nangyari sa dala nilang lalaki. Malalaki ang hakbang na nilapitan ni Desa ang baboy ramo sa tabing ilog para buhatin ito. Pagkatapos ay sumunod siya sa dalawa. Habang dala niya ang katawan ng baboy, umaagos ang dugo nito sa kanyang balikat. Biglang sumakit ang kanyang tiyan. Naramdaman niya ang uhaw na parang nagugutom siya sa amoy ng dugo. Kasunod ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Akma na sana siyang mapapasuka nang biglang lumapit sa kanya si Lola Perla at may hinubad itong suot na singsing. Pagkatapos ay isinuot sa kanyang daliri sa kaliwa niyang kamay. Parang nagdahilan na biglang nawala ang masama niyang pakiramdam. Nagtataka man ay naramdaman na lang niya ang pagpisil ng matanda sa balikat niya bago nila ipinagpatuloy ang paglalakad. Habang naglalakad sila at tinatahak ang daan pauwi, biglang nagsalita si Desa. Lola, bakit ang bait-bait niyo po sa akin? Kahit hindi niyo naman po ko tunay na apo. Saka, para saan po tong singsing na isinuot niyo sa akin? Doon ko na labang sa bahay ipapaliwanag. Saka kahit hindi naman kita kadugo, hindi ibig sabihin nun na hindi na kita pwedeng ituring na apo. Ikaw naman, Laura, sige na. Sundan mo na mga taong yon. Mauna ka na maglakad. Hay nako, palagi naman eh. Iiling-iling na napatawa si Desa sa sinabing yun ni Laura. Nagpatiunan sa paglalakad ang alagang usa ni Desa, habang pagewang-gewang ang likod na parang inaasar pa si Lola Perla. Nakangiti naman na hinampas ni Lola Perla ng hawak nitong palaso ang puwet ng usa. Kaya't napatakbo ito ng mabilis habang maliksing nagpalipat-lipat ng pagtago sa bawat punong madadaanan nito. Habang tumatagal naman, Lola, alam kong mahal niyo po ko. Si Tatay Berto po ba? Anak po ba talaga niya ako? Hay nako, bata ka. Ba't ba napunta ang usapan dyan? Saan mo ba nakukuha ang mga tanong na yan? Wala po. Bigla na lang pong pumasok sa isip ko. Malupit po kasi si Tatay sa akin eh. Samantalang kayo, na hindi ko naman po kadugo, ay napakabait po sa akin at mahal na mahal ako. Hay nako, ako na nga magdadala ng baboy ramo kung ano-ano na kasi lumalabas sa bibig mo. Basta para sa akin, apo kita at mahal kita. Wala na akong ibang pamilya. Ikaw lang ang nag-iisa kong apo. Kaya kung ano man ang tumatakbo sa isip mo, abay mabuti pang kalimutan mo na lang yan. Kahit po ba? Tama na, Desa. Hindi na natin ito pag-uusapan, hane. Bilisan mong maglakad para makauwi ka na sa inyo at mailuto na ang baboy na ito. Pagdating nila sa bahay ng matanda, ay naroroon na nga ang mga tao. Nakaupo naman si Laura sa harap ng nakahigang lalaki na may taklob ng kulay puting kumot sa katawan. Umiiyak ang isang matandang babae habang walang tigil sa pagpunas ng mga luha sa pisngi. Nilapitan ni Desa ang babae at sinulyapan niya ang bangkay ng isang lalaki. Halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita ang itsura nito. Butas ang mga mata, nakabuka ang bibig na merong putol na dila sa loob. At dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng biktima, hindi niya na ito matagalang tignan. Ilang beses na siyang nakakita ng ganong mga itsura ng pagkamatay, pero talagang tumataas pa rin ang balahibo niya sa katawan. Abay, ano pa nga ba magagawa ko sa namatay mong asawa, Adela? Hindi ko na siya magagamot. Bakit niyo pa dinala ang bangkay niya dito? Muling napahagulgol ng iyak ang matandang babae. Ikinuwento nito ang nangyari sa asawa
Kumakain daw sila ng agahan nang bigla raw pumasok ang asong gubat. Kulay itim raw na may puting balahibo sa noo. Bigla raw nitong kinagat sa pulsuhan ng asawa. Nung umalis daw ang asong gubat, ay bigla na lamang daw dinukot ng kanyang asawa ang sarili nitong mga mata at kinagat ang sariling dila. Sa harap pa raw ng mga anak nito. Ano yun, Lola? May ganun po bang epekto ang kagat ng isang asong gubat? Diyos ko, kung ganon, nagsisimula na namang maghasik ng lagim ang mga bandukot. Ha? Ano pong bandukot, Lola? Sila ang mga nilalang na may kakayahang mag-utos sa tao gamit ang kanilang kagat sa pulsuhan. Sinisip-sip nila ang dugo ng biktima para ito na mismo ang pumatay sa kanilang sarili. Kapag nakagat ka ng aswang na bandukot, kailangan maitali kagad ng mga kamay mo at pakagatin ka ng kahoy sa bibig para hindi mo masaktan ang iyong sarili. Tumatagal lang yon ng 10 minuto. Napataklob ng palad sa sariling bibig si Desa nang marinig niya ang mga sinabi ni Lola Perla. Si Lora naman ay napatingin sa biktimang nakahiga sa balkonahe ng matanda. Napuno ng takot ang mukha ng mga taong naroroon dahil hindi sila makapaniwalang bumalik na ulit ang pambibiktima ng mga aswang sa kanilang baryo. Nakakatakot naman po pala yun, Lola. Sino naman po kaya ang gagawa nun? Brutal po siyang pumapatay. Saka parang nawawala raw po sa sarili ang mga biktima. Pambihirang asong gubat yan. Dapat pala, mag-ingat kami ni Lora. Albularyo ang antingera kayo, Lola. Hindi po ba niyo kayang labanan ng aswang na yun? Dapat, mapigilan po sila sa paghasik nila ng lagim. Dahil hindi sila ordinaryong mga aswang, Desa, dumating na ang araw ng kinatatakutan ko. Ang unti-unting ubusin ng mga bandukot ang mga tao rito. At dahil wala nang magagawa pantulong si Lola Perla sa biktima, binuhat na muli ng mga tao ang katawan ng lalaki pababa sa bayan. Nang mawala na ang mga ito sa kanilang harapan, ay saka muling ipinagpatuloy ng matanda ang pagkikwento tungkol sa mga aswang na bandukot. Wala pang nakakatalo sa mga bandukot. Pero kung may dugo kang bandukot, saka mo lang sila malalabanan gamit ang sarili mong kapangyarihan. Ang mabuti pa ay umuwi ka na nga, Desa. Ingatan mo ang singsing na yan. Kanina ko pa nga po gustong magtanong sa inyo kung para saan pong singsing na ito. Yan ay ang mutya ng usa. Isang pambihirang mutya na kayang magbigay sa iyo ng kapangyarihan at kakayahan ng bilis sa pagtakbo. Tataglayin mo rin ang katangian ng isang usa. Kasama sa mutyang yan ay ang kakayahang makipag-usap sa usa nang hindi mo na kailangan tumingin sa kanyang mga mata. Ay, bongga ka dyan, Desa. Biruin mo, hindi mo na ako kailangan titigan sa mga mata. Nakakasawa na rin kasi ang mukha mo kapag kinakausap mo ko Hala, totoo nga, Lola. Hindi ko po tinitignan si Lora Naririnig ko pa rin po ang boses niya. Talaga po palang isa kayong antingera. Teka, Lola, bakit niyo po ba ito binibigay sa akin? Dahil ikaw talaga ang totoong nagmamayari yan, Desa. Ingatan mo ang singsing na yan, lalo na ngayong nanganganib ang buhay mo. Huwag kang mag-alala dahil tutulungan ka ng iyong gabay mo tiya na si Lora. Teka po, hindi ko po maintindihan ang sinasabi niyo. Ano po bang gabay mo tiya ang sinasabi niyo, Lola? Saka bakit po ako nasa panganib? Si Lora ay matagal mo ng gabay dahil ikaw talaga ang may-ari ng singsing. Pag-aari ng iyong ina ang singsing na yan bago siya pinatay ng aswang. Hindi ito dapat sa akin maggaling. Pero apo, ito na ang araw na kinatatakutan namin lahat. Ang harapin ang mga nagawa naming kasalanan sa tao naghihiganti ngayon sa mga tao. Dahil marami kayong tinatago sa akin, Lola, hindi ko tuloy alam kung paniniwalaan ko pa ang mga sinasabi niyo sa akin. Bakit may naghihiganti? Hindi ko kayo maintindihan Lalo na sinasabi niyo tungkol kay Lora. Desa,
Patawarin mo ako kung di ko sa'yo sinabi ang totoo tungkol sa aking pagkatao. Huwag ka sana magagalit sa akin. Pero totoong nakakapagsalita ko dahil isa akong gabay na usa laban sa mga aswang na bandukot. Binabantayan kita dahil nanganganib ang buhay mo sa pinuno ng mga aswang. Maaaring gamitin ka niya laban sa iyong ama. Balang araw ay maitatama ko rin ang pagkakamaling nagawa namin doon. Ngayon nagsisimula na siya sa kanyang paghihiganti. Marami ang mananagot sa kanyang paniningil. Hindi naman po ako galit sa inyo, Lola eh. Nabigla lamang po ako. Masama man po magparatang pero nagsimula po kasi ang patayan sa baryong ito magmula po nang dumating ang pulubing si Tikbo. Ako lang po nagpangalan sa kanya kasi hindi siya nagsasalita. Tapos mukha din po siyang ermitanyo. Pero isa po siyang pulubing palaboy na palagi ko nakikitang nakikinig sa usapan ng mga tao. At kung nasa ng biktima, naroroon din po siya. Pulubi lamang siyang walang kinalaman sa mga nangyayari sa baryong ito. Kaya huwag kang magbibintang ng tao hanggat hindi mo napapatunayang may kinalaman nga siya. Minsan na kaming nagkamali noon. Huwag na sanang maulit ngayon. Tara na ka, at baka mapagalitan ka na naman ng tatay mo. Kailangan mo nang umuwi. Kailan po ba natuwa sa akin si tatay? Palagi naman po siyang galit sa akin eh. Kaya sanay na po ako. Sinamahan ni Lola Perla si Desa para umuwi sa kanilang bahay. Kasama si Lora na naunang naglakad papunta sa kanila. Pero napako ang paningin ng dalaga sa nakatayong matandang lalaki sa tapat ng tindahan ni Kakang Tereng. Tila naghihintay ito sa mga taong umiinom ng soft drinks habang hinahaplos-saplos ang mahaba nitong balbas. Lola, nakikita niyo po ba ang lalaking nasa tindahan ni Kakang Tereng? Kita niyo? Sinasaid ng lalaki ang mga tirang pagkain na naiwan ng mga bumibili. Pati po yung natirang soft drinks. Siya po yung sinasabi kong si Tikbo. Yung kinikwento ko po sa inyo kanina. Matagal ko nang nakikita ang lalaki yan dito sa ating lugar. Pero tahimik lang naman siya at hindi naman nananakit. Siya ba sinasabi mong Tikbo? Oo nga po. Madalas ko siya dala ng tinapay o di kaya tirang pagkain namin ni tatay. Marami po kasi mga pagkain pinupulot niya eh. Tama lang naman na maging mabuti ka sa tao. Kawawa kasi ang mga taong nasisiraan ng ulo. Malay mo, kung dahil sa mga pinagdaanan niya sa buhay kaya siya nagkaganyan. Wala naman ako nakikitang kakaiba sa kanya. Tara na nga at umalis na tayo. Madalas ko po nakikita si Tikbo sa tindahan at sa lumang kubo, sa sunog na bahay sa gitnang kakahuyan. Napatigil sa pag-akbang si Lola Perla nang marinig nito ang huling sinabi ni Desa. Napasulyap ito sa gawin ng lalaki at nagtatakang napalipat ang tingin sa mukha ng dalaga. Nakita ni Desa ang pagbakas ng takot at pag-aalala sa mukha ng matanda pero hindi ito nagsalita. Sa halip ay ipinagpatuloy na lamang nito ang paglalakad. Hindi nila tuloy napansin na malapit nang dumilim ang paligid. Kaya nang makarating sila sa gitnang kakahuyan, ay naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Parang ang gaan ng kanyang pakiramdam. Nagsimula yun nang mapasakamay niya ang singsing ng matanda. Maya-maya pa ay nakita niyang tumatakbong pabalik sa kanilang kinaroroonan ang alaga niyang usa na si Lora. Bilisan niyo! Bilisan niyo! Magtago kayo! Bakit? Ano nangyayari, Lora? Dalihan niyo! Dito tayo, dali! Magtago tayo! Teka, ano ba nangyayari, Lora? Halos kagatin ni Lora ang damit ni na Lola Perla at Desa para lamang makapagtago sa makapal na halaman. Ilang sandali ang lumipas ay bigla silang nakarinig ng mga huni ng mga ibong na bulabog sa pagkakahapon sa sanga ng mga punong kahoy. Kasunod ang paglitaw ng isang lalaking matangkad na may nakataklob na pulang tela sa buong katawan. Sa likod nito ay ang mga asong ligaw na mapupula ang mga mata. Nagpalinga-linga ang lalaki sa paligid. Nakakatakot ang anyo nito, nakahawig ng isang taong lobo. Mahaba ang mga pangil
at mahaba rin ang dila. Ganon din ang matutulis nitong mga kuko na parang kasing talas ng tari ng manok. Napasinghap sa pag-aalala si Desa. Nang direkta itong tumingin sa kanilang pinagtataguan, doon niya rin nalaman na malakas ang pakiramdam ng nilalang na yon. Lola, nakita niya tayo. Aba, hindi maaari ito. Naputol ang mga sasabihin sana ni Lola Perla kay Desa nang biglang umihip ang malakas na hangin. Umaalingasaw ang mabahong amoy ng nabubulok na laman ng hayop. Lumabas sa pinagtataguan sina Lola Perla at Desa. Kasunod ang biglang pagsasalita ng lalaking pinuno ng mga asong gubat. Bakas sa boses nito ang matinding galit. Hindi rin maitatago ang takot sa muka ni na Laura at Lola Perla. Habang nakatingin sa lalaking nakatayo sa kanilang harapan, kung hindi siya nagkakamali, ito ang pinuno ng mga aswang na bandukot. Sa wakas, nagkita rin tayo. Hindi ka na makakatakas sa akin, Perla. Isko, hindi ako maaari magkamali. Pamilyar sa akin na ganitong pakiramdam. Pati ang kanyang boses. Rudy, ikaw ba yan? Ang dali mo naman yata makalimutan niya. Huwag ka magpahalatang natatakot sa akin. Napag-aalata ka tuloy na may nagawa kang kasalanan. Kumusta? Ang tagal nating hindi nagkita. 16 na taon na rin ang lumipas. Magmula na sinira niyo ang buhay ko. Ano pong pinagsasabi niya? Bakit niya kayo kilala? Saka anong kasalanan niyo sa kanya? Tessa, tumakas na tayo. Hindi natin sila kayang labanan. Masyado sila marami. Baka patayin nila tayo. Bakit tayo aalis? Wala akong ginagawang kasalanan sa taong yan. Hindi natin iiwanan si Lola. Tama si Laura, Desa. Umalis na kayo rito at ako na ang bahala sa kanila. Nagbalik siya at kahit itago niya ang kanyang mukha, kilalang-kilala ko pa rin siya. Kung ganon, ikaw ang pumapatay sa mga taga rito, Rudy. Hindi pa rin kayo nagbabago, tanda. Mahilig pa rin kayo magbintang sa tao. Ang dapat sa inyo na mga sinungaling at maling magparatang ay putulan ng dila at alisan ng mga mata dahil puro kasalanan lang ang nakikita ninyo. Kung sa bagay, mamamatay na rin naman kayo. Ikakalat ko ang dugo nyo sa kagubatang ito, kasama ang apo mo, Perla. Masyado na matagal ang paghihintay ko para lang maranasan nyo ang sakit na ginawa nyo sa mag-ina ko. Agad na nagpalit uli ng anyo si Mang Rudy at tinanggal ang tela na nakalagay sa kanyang ulo. Nagulat si Desa sa itsura ng lalaki dahil yun si Tikbo, ang pulubing madalas niyang tulungan. Nagpalipat-lipat ang kanyang tingin sa 2 taong nasa harapan niya. Lola, siya po si Tikbo. Hindi siya si Mang Rudy. Nagkakamali po kayo. Mabait po siya. Hindi siya mabait, Tessa. Kalaban siya. Balak niyang patayin si Lola Perla. Mag-iingat ka sa kanya. Hindi siya totoong pulubi, Desa. Dahil nagpapanggap lang siyang palaboy para makalapit sa iyo. Ito ang balak niya. Ang patayin ka sa harap ko. Siya nga pala ang anak ng hayop na Bertong yon. Humanda siya. Dahil matitikman niya ang sakit kung paanong mawalan ng isang anak. Lola, napapalibutan na po tayo ng mga asong gubat. Anong gagawin natin? Lumabad ka sa kanila, Apo. Gamitin mo pada. Hindi siya nagbibiro, Desa. Talagang papatayin niya tayo. Kahit na anong mangyari, wag na wag kang papakagat sa kanya. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Kasunod ang malakas na pag-alulong ni Mang Rudy. Nag-anyong aso uli ito na mas mabangis sa mga asong kasama nito. Patakbong lumundag ito pasugod sa kanilang kinatatayuan. Biglang lumiwanag ang suot na singsing ni Desa at itinutok niya ang pana sa mga alagad ni Mang Rudy. Agad siyang nagpakawala ng palaso sa unang asong papalapit
sa kanilang kinaroroonan. Pero mas nagulat siya sa biglang pagbabago ng anyo ni Laura. Naging isang kulay puting aso ito na halos kasing taas na mga alagad na aso ni Mang Rudy. Dala ng matinding pagkabigla ay hindi niya kagad nahila ang tali ng pana. Niluksuhan na siya ng kulay itim na asong gubat. Nakaramdam ng kakaiba sa katawan si Desa. Nakita niyang biglang nagbago ang kanyang itsura. Naging isang kulay abong asong gubat siya na ang tingin sa mga kalaban ay parang maliliit na langgam. Hindi niya makontrol ang kanyang sarili kahit pigilan ang pagkain sa mga asong sumusugod sa kanya. Diyos ko, makinig ka, Apo. Pigilan mo ang galit mo. Huwag mong gawin yan. Kahit naririnig ni Desa ang mga sinasabi ni Lola Perla, mas nangibabaw ang pagkahalimaw niya. Idagdag pa ang pagkabigla niya sa mga nangyari. Pareho na sila ni Laura, isang mabangis at malaking asong gubat, nakangising nakaharap sa mga alagad ni Mang Rudy. Habang ang kanya-kanyang pagsigaw ay parang isang pag-angil ng asong galit. Lalo na nang lumapat sa kanyang bibig ang masarap na lasa ng sariwang dugo ng asong gubat. Bumagsak sa damuhan ang mga kalaban. Nagkikikisay ang katawan dahil sa sakit. Bawat pagkagat niya sa kalaban ay ipinaghahampasan pa niya sa lupa ang mga katawan ng mga ito. Bumubula ang bibig na parang nalalason. Pagkatapos ay umaalulong na parang humihingi ng tulong sa kanilang pinuno. Pumatak ang mga luha sa mata ni Desa habang nasa anyo pa rin siya ng aso. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Ano nangyayari sa akin? Bakit ako naging asong gubat? Hindi ito maaari. Sino ba talaga ako? Isa ba akong aswang? Dala ng pagkalito at pagwawala na may kasamang galit, muling nagbago ang anyo ni Desa. Naging isang normal na tao ulit na napaluhod sa damuhan habang nakasubsob ang muka sa sarili niyang palad. Iniisip niya baka gawa lang yun ng kanyang suot na singsing. Pero kahit na anong gawin niya, hindi pa rin niya maitatanggi ang katotohanang isa siyang aswang na bandukot. Isang halimaw na maaaring makapatay ng tao. Pinagmasdan niya ang kanyang palad na punong-puno ng dugo ng asong gubat. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na hindi yun tikman. Aswang! Isang aswang ang anak ni Berto. Pero paanong... Hindi! Hindi ako aswang! Hindi! Muling sumugod si Desa dahil sa narinig niya mula kay Mang Rudy. Inatake niya ito gamit ang kanyang kamao. Pero nakialam na sina Laura at Lola Perla. Sila ang nakipaglaban kay Mang Rudy. Pilit na lumaban si Lola Perla sa lakas ng puwersa ng kalaban. Makailang ulit na bumagsak sa lupa ang matanda sa mga pag-atake ni Mang Rudy. Habang si Desa naman ay biglang nanigas ang katawan. Hindi siya makaalis sa kanyang kinatatayuan. Parang may malakas na puwersa ang bumabalot sa kanyang binti habang naglalaban pa rin si Mang Rudy at Lola Perla. Si Laura naman ang humarap sa mga asong gubat na handa ring magpakamatay para sa pinuno ng mga ito. Biglang nakawala si Desa sa pagkakagapos ng malakas na enerhiyang bumabalot sa kanyang katawan. Biglang bumilis ang pagkilos ni Desa. Epekto yun ng mutya ng usa sa kanya. Nilapitan niya si Mang Rudy at pinagsusuntok niya ito sa sikmura. Bumagsak ang lalaki sa lupa kasama ng iba pang mga hayop. Pero mabilis din itong tumayo at umusal ng isang orasyon. Kagad namang kinontra yon ni Lola Perla. Kakaibang lakas ng dalagang yan. Mukhang pinaghandaan niyo ang pagbabalik ko. Talagang wala kayong balak na magbayad sa mga buhay na inutang niyo sa akin. Wala ka talagang laban sa mga taong pumapalig sa kabutihan. Ngayon, panoorin mo kung paano ko papaslangin ang mga alaga mong asong walang silbi. Kabutihan, wala kayo nun. Wala kayong karapatang sabihin na nasa panig kayo ng kabutihan. Baka kainin niyo lahat ng mga sinasabi niyo. Hindi ba, Perla? Siguro, puro kasinungalingan ang mga pinagsasabi niyo sa batang ito. Mahimik ka! Tama na, Satsat! Simulan na natin ang laban! Kunin mo itong pana ko, Desa.
Patamaan mo sa leeg ang mga asong gubat, Apo! Sa hindi maipaliwanag na dahilan, kitang-kita ni Desa ang kanyang sarili na parang may malakas na liwanag na nanggagaling sa kanyang singsing na bumabalot sa buo niyang katawan, maging ang isang pambihirang maliwanag na usok na kusang nagturo sa kanya kung saan niya patatamaan ang mga kalaban. Habang si Laura naman ay bumalik na sa pagiging isang ordinaryong usa. Pinanood ng mga ito kung paano isa-isang patamaan ni Desa ang mga asong gubat na tumatakbo ng papalayo para tumakas. Bumagsak ang mga ito sa damuhan habang nagkikikisay ang katawan. Bumubula ang bibig na parang nalalason. Saktong itinutok ni Desa ang kanyang pana kay Mang Rudy na hindi niya mapigilan ang abnormal na pagkilos ng kanyang katawan. Paninigas ng kanyang binti at parang may kung anong malakas na puwersa na pumipigil sa kanyang kamay. Kung malakas ka o may dugo ang aswang, wala kang magagawa sa bagsik ng orasyon ko. Ngayon, hindi mo na mapipigilan ang iyong sarili na hindi itutok ang hawak mong pana sa lola mo. Lola! Hindi ko po mapigilan ang mga kamay ko! Laura! Tulungan mo ako! Umikit ka, Desa! Huwag kang tumingin sa mga mata niya! Isa sa mga kapangyarihan ng mga aswang ay ang pagkontrol sa kalaban sa pamamagitan ng pagtitig sa kanilang mga mata. Lumaban ka! Umikit ka, Desa! Pero iba ang naramdaman ni Desa ng mga oras na yon. Habang nakapikit siya, merong kung anong malakas na puwersang gumapang sa kanyang buong katawan, kasabay ng malakas na liwanag mula sa singsing. Nakawala siya sa enerhiya ng kalaban at nagawa niya itong panain. Kaya lang, nasalo ni Mang Rudy ang palaso, natatama sana sa mukha nito. Kasabay ng paghakbang ni Mang Rudy, ang mabilis na paglapit nito sa kinaroroonan ni Desa. Nahawakan na kagad nito ang kanyang leeg. Umangat ang paa ni Desa sa lupa habang hawak niya ang kamay ni Mang Rudy. Hindi ko alam kung ano ang ginawa mo't nagawa mo't labanan ng aking kapangyarihan. Pero lalaban ka pa rin ba sa akin kapag nalaman mong pinatay ng ama mo ang aking pamilya? Ang kapal ng mukha niyong humarap sa akin. Itiwan mo ang apo ko, hayop ka! Wala siyang kasalanan, Rudy! Huwag mo siya patayin! Wala rin kasalanan sa inyong asawa ko't aking anak. Pero anong ginawa niyo? Pinatay niyo sila. Walang kapatawaran na nagawa niyo sa akin. Buhay ang kinuha niyo, kaya buhay din ang dapat na maging kabayaran. Lola! Akawalan mo siya! Ako na lamang ang saktan mo! Halos kapusin na sa paghinga si Desa habang nangihina ang kanyang katawan. Lahat sila ay nagulat nang biglang luksuhin ni Laura ang braso ni Mang Rudy. Kinagat nito ang balat ng lalaki, kaya't nabitiwan nito ang leeg ni Desa. Habol ang hiningang bumagsak ang dalaga sa damuhan. Binalingan naman ni Mang Rudy ang alagang usa ni Desa. Kinagat nito sa leeg si Laura. Laura! Bumagsak sa damuhan ang sugatang si Laura. Bigla ring nakaramdam ng panghihina si Desa. Dahil ito ang kanyang gabay mutya. Mararamdaman din niya ang sakit na mararanasan ni Laura. Bumagsak sila sa lupa habang hawak nila ang kanilang leeg. Nabigla si Lola Perla sa mga nangyari, kaya't hindi kagad ito nakagalaw sa kanyang kinatatayuan. Bago ako umalis, gusto ko lang malaman mo, Desa. Sobra ako nagpapasalamat sa ginawa mong pagtulong sa akin doon. Kaya pakakawalan mo na kita ngayon. Pero pag nagkita ulit tayo, papatayin kita. Katulad ng gagawin ko sa iyong ama. Naniningil lamang ako ng pautang. At ang nangyayari ngayon sa iyo ay isang patunay na kahit kailan, hindi naging totoo sa iyo ang pamilya mo. Isa kang aswang, pero hindi mo alam. Dahil sinungaling sila. Huwag ka maniniwala sa kanya, Desa. Sa akin ka lamang makinig. Gusto lang niyang guluhin ang isipan mo. Guluhin? Kayo ang gulo sa pananahimik ko noon. Kayo ang lumason sa isip ng sarili niyong apo. Kayo ang tunay na masasama. Alam niyo nangyari doon. Pero anong ginawa niyo?
Ibinintang niyo ang lahat sa akin. Hindi pa tayo tapos. Babalik ako at sa muli nating pagkikita, bangkain na ninyong tatlo ang huling masisilayan sa baryong ito. Laura! Laura, ayos ka lang ba? Pilit na bumangon si Desa para lapitan ang nakahigang usa. Napaluhod siya sa tabi nito at niyakap ng mahigpit. Hindi niya pinansin si Lola Perla. Galit na galit siya sa mga ito dahil inilihim nila ang tungkol sa kanyang pagkatao. Pero mas mahalagang malaman niya na hindi namatay ang kaisa-isa niyang kaibigan. Desa, apo, tumingin ka sa akin. Hindi yun totoo. Maniwala ka. Wala kaming inililihim sa'yo. Huwag niyo po muna akong kausapin. Makinig ka naman, apo. Tumigil kayo! Napaatras ng hakbang si Lola Perla nang makita nito ang biglang pagpula ng mga mata ni Desa. Humaba ang mga pangil ng dalaga at nanginginig ang katawan. Hindi niya halos makontrol ang kanyang galit na parang muli siyang magiging isang asong gubat. Pumikit siya para hindi niya makita ang matanda. Kung hindi niya mapipigilan ang kanyang nararamdaman, baka kung ano lang ang magawa niya kay Lola Perla. Naramdaman ni Desa ang mga yabag ng paa ni Mang Rudy paalis sa lugar na yon. Naiwan si Lola Perla na halatang natakot sa nakitang itsura ni Desa. Muli niyang iminulat ang kanyang mga mata at sinulyapan niya ang nakahigang si Laura. Wala itong malay pero nasisigurado niyang buhay pa ito bago niya muling tinignan si Lola Perla. Kahit nung una pa lang na hindi na maganda ang pagtrato sa akin ni tatay. Alam kong may dahilan yon. Gusto ko pong malaman, Lola. Sino po ba talaga ang taong yun? Paano niyo may papaliwanag ang mga nangyari sa akin kanina? Hindi ako normal na tao. Isa akong aswang na matagal ko nang napapansin sa sarili ko. At kanina, nang bigla akong nakaramdam ng kakaiba sa akin sikmura, bigla niyo pong isinuot sa daliri ko ang singsing. Isa lang ang ibig sabihin nun, Lola. Matagal niyo nang alam na isa akong halimaw. Dahil madalas niyong ginagawa yon kapag nakakaramdam ako ng kakaiba sa sarili ko. Sino ba talaga ako? Si Berto, ang dapat na tanungin mo sa bagay na yan. Wala naman akong karapatan na pangunahan ang desisyon ng ama mo. Patawarin mo ko, apo. Pero hindi ka masama. Kahit isa kang aswang, hindi ka katulad nila na kumakain ng laman ng tao at umiinom ng dugo. Isa ka din lang na napapabilang sa mataas na lahi ng taong lobo. Hindi mo kailangan maging katulad nila, Desa. Si Mang Rudy po ba ang dahilan kung bakit nalumpo si tatay? Ano ang mga nagawa niyong kasalanan sa kanya? At gano'n na lamang ang galit niya sa inyo? At bakit pati ako ay dinadamay niya? Kung may kasalanan ako kay tatay para pahirapan niya ako ng ganito, may kasalanan din ako kay Mang Rudy. Anong klaseng nilalang ba ako? At halos lahat na lang ay nagagawan ko ng kasalanan ng hindi ko alam. Alam niyo po ba kung ano nararamdaman ko ngayon? Parang gusto ko kayong patayin. Lalong-lalo na si tatay. Desa, apo. Galit ka lang kaya mo nasasabi yan. Hanggat hindi niyo sinasabi sa akin kung bakit nangyayari ito, hindi ko kayo maiintindihan. Napakarami niyong tinatago sa akin. Kaya parang ang hirap niyong paniwalaan. Desa, teka sandali lang, huwag kang umalis. Saan ka pupunta? Desa! Pupuntahan ko si tatay. Mag-uusap kami. Baka masaktan ka lang niya, Desa. Wala na akong pakialam. Hindi ko kailangan ng pag-aalala niyo. Wala akong kasalanan, apo. Ginawa ko ang tama at ang makabubuti para sa'yo. Siguro'y panahon na nga para malaman mo buong katotohanan. Hindi na hinintay ni Desa ang iba pang sasabihin ni Lola Perla sa kanya. Mabilis na siyang tumakbo papalayo sa lugar na yon. Iniwan niya si Laura dahil alam niyang gagamutin ito ng matanda. Saka na lamang niya aalamin kung paanong nangyaring naging isang asong gubat si Laura. Habang tumatakbo ay panay din ang patak ng kanyang luha mula sa kanyang mga mata. Pagdating niya sa tapat ng kanilang kubo, ay nakita niyang pilit na inaabot ni Berto ang baso
sa ibabaw ng lamesa. Nakadapa ito sa sahig na gawa sa kawayan habang nanginginig ang tuhod na pilit tumatayo. Pero sa huli, muli lang itong babagsak sa sahig at magmumura dahil sa galit. Nang mapalingon ito sa gawin niya, biglang tumalim ang tingin nito. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Pinagtatawanan mo ba ako, ha? Anong totoong nangyari sa inyo noon? Bakit kayo nalumpo? Ba't ang lintik na to, ha? Ang lakas ng loob mo magtanong, ha? Bakit hindi niyo sagutin ang tanong ko? Paano ako naging aswang? Oo, totoong isa kang aswang. May magbabago ba? Ako pa rin ang ama mo. Sino si Mang Rudy? Anong ginawa niyo sa kanya? Dahil sa mga narinig, ang kanina pang inaabot na baso ni Mang Rudy ay biglang nadulas sa kamay ng matanda at nahulog yun sa sahig. Para itong binuhusan ng yelo sa labis na panginginig ng mga kamay. Naging malikot ang mga mata nito, ni hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Paano mo nakilala si Rudy? Nagkaharap kami kanina. Naglaban. At ngayon ay sugatan si Laura. Hindi niyo pa sinasagot ang tanong ko, sino si Mang Rudy? At bakit siya naghihigante? Huwag mo nang alamin kung sino siya. Siya ba ang madalas na laman ng panaginip niyo? Dahil nakagawa kayo ng kasalanan sa kanya? Paano kung sabihin ko sa'yo na siya nga ang madalas na laman ng panaginip ko? May magagawa ka ba? Lalabanan mo ba siya para bigyan ng katarungan ng mga nangyari sa akin? Alam ko na ang totoo. Huwag na kayo magkaila. Kayo nagpapatay sa pamilya niya. Kayo may kasalanan kung bakit nangyari yan sa inyo. Kaya huwag na kayo magpanggap na kayo ang biktima. Alam mo naman pala eh. Bakit nagtatanong ka pa? Wala akong pakialam sa gusto mong paniwalaan. Siya ang totoong kalaban dito, hindi ako. Pero nagawa lang po niya yun dahil pinatay niyo ang pamilya niya. Dahil pamilya sila ng mga aswang. Kaya siguro bumalik na naman ang misteryosong pagpatay sa mga tao rito. Dahil naghihiganti na siya. Siya ang tunay na masama. Marami na siyang pinapatay. Pero bakit niyo ginawa yun, Tay? Nadamay ang kanyang asawa at anak. At anong gusto mong palabasin, ha, Desa? Papatayin mo rin ba ako katulad na nangyari sa pamilya niya? Siya ang paniniwalaan mo at kakampihan mo. Wala ka talagang utang na loob. Buong buhay ko, inisip kong kasalanan ko ang lahat kung bakit kayo nalumpo. Kaya pinagbayaran ko kasalanan sinasabi niyo. Kaya ba inilihim niyo rin sa akin ang totoong pagkatao ko? Na isa rin akong aswang kagaya ni Mang Rudy. Kayo ang masama, Tay. Wala kayong puso. Bakit? Sinabi ko bang mabuting tao ako? Napagsilbihan mo ako, ha? Kung sa bagay, ano bang magagawa ng isang katulad mo? Ni wala ka pang kakayaang makipaglaban eh. Nagmamalaki ka na sa akin. Wala kang laban kay Rudy. Kasi nga, wala kang kwenta. Utak aswang ka rin na walang ibang hinangad kundi ang sumipsip ng dugo ng tao. Sasagot pa sana si Desa sa kanyang ama nang marinig niya ang boses ng isang lalaki sa labas ng kanilang bahay. Nakatayo ito sa labas ng bakuran habang nasa likod nito ang mga alaga nitong asong gubat. Bumakas ang takot sa mga mata ni Mamberto nang makita nito ang galit na si Mang Rudy. Dito ka pala nagtatago, Berto. Totoo pala na nakabalik ka na, Rudy. Hindi naman ako umalis sa baryong ito. Ang isip ko lang ang umalis. Halos masiraan ako ng ulo sa ginawa niyo sa pamilya ko. Naging palaboy ako. At ngayon, nakabalik na ako sa katinuan. Ihanda mo ang sarili mo dahil papatayin na kita. Hindi! Hindi ako makapapayag na patayin mo ang ama ko. Makakaalis ka na. Dahil kung hindi ako magdadalawang isip na butasin ang ulo mo gamit ang panang ito. Nakakatakot ka naman. Isang paslit na uhugin at isang lumpo laban sa aking malakas na kapangyarihan. Muling umihip ang malakas na hangin
at si Desa ay nanatiling nakayuko. Hindi niya sinalubong ng tingin ang lalaki. Yun lang ang mahirap na gagawin niya dahil hindi niya makikita kung saan niya ito patatamaan. Tumakas ka na! Umalis ka na sa lugar na to at hayaan mo na ako. Ako na ang bahalang lumaban sa kanila. Bilisan mo na, anak! Iligtas mo ang sarili mo! Tay, tinawag mo akong anak. Wala na tayong oras sa ganyan. Sige na, umalis ka na! Mag-iingat ka. Mapanganib ang taong yan. Halos ipagtulakan ni Mang Berto si Desa para umalis na sa lugar na yon. Hindi niya ito sinunod. Nanatili siyang nasa tabi ng kanyang ama. Kahit masama ang kanyang loob dito, hindi niya magagawang iwanan ito. Narinig nilang nasira ang dingding sa likod ng kanilang kusina. Nakita ng dalaga na nakapasok na ang mga asong gubat sa loob ng kanilang bahay. Umaangil ang mga ito habang nakangising tumutulo ang malalapot nitong mga laway. Labas din ang malalagari nitong mga ngipin habang dahan-dahang humahakbang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Biglang inatake ng mga aso ang nakaupong si Mang Berto. Kinagat nito ang kanyang ama at pinaghampasan pa sa dingding ng kanilang bahay bago ito nawalan ng malay. Dala ng matinding galit, inasinta niya ng palaso ang dibdib ng mga asong gubat na nanakit sa kanyang ama. Sige! Tapusin na ninyo ang magamang yan! Wag! Huwag kayong lalapit! Kung hindi, hindi ako magdadalawang isip na butasin ang mga ulo nyo ng aking palaso! Hindi pinansin ng mga asong gubat ang pagbabantang yun ni Desa. Kaagad na lumukso ang kulay itim na aso sa kanyang kinatatayuan. Umatake ito ng kagat sa kanya, pero naiharang niya agad ang palaso sa bibig ng umaangil na asong gubat. Hinampas niya ito ng kanyang pana sa muka. Hindi na nga napigilan pa ni Desa ang kanyang sarili. Bigla niyang naramdaman ang pagbabago ng kanyang itsura. Naging isang mabangis na asong gubat na rin ang dalaga at nakipagpambuno sa mga asong nanakit sa kanyang ama. Lahat ng tamaan ng kanyang pangil ay bumabagsak sa saig habang nagkikikisay na parang nakukuryente. Pagkatapos ay kakagatin niya sa leeg at ihahagis niya sa kinatatayuan ng nag-aabang na si Mang Rudy. Talagang hinahamon mo ako! Hindi inaasahan ni Desa na biglang mag-aanyong asong gubat si Mang Rudy. Kulay itim ang balahibo nito habang umaangil na parang asong lobo. Nakangising tumutulo ang malapot nitong laway. Mapupula ang mga matang nakatingin sa mga nagkalat na alagad nito sa lupa. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Desa nang makita ang pangil ng kalaban na handa na sanang ikagat sa kanya para umatake. Pero nagulat siya sa pagdating ni Lola Perla kasama si Lora. Merong benda ng tela ang leeg ng gabay niyang usa. Desa! Kami na ni Lola ang bahala rito! Itakas mo na si Mang Berto! Bilisan mo! Hindi kayo aalis. Tamang-tama. Papatayin ko na kayo ng sabay-sabay. Laura! Kayo ni Lola ang umalis dito! Itakas niyo sa tatay! Bilisan niyo! Hindi kita iiwan, Desa. Kung hindi ka aalis, pareho tayo mamamatay dito. Tama na, Satsat. Simulan na natin ang laban. Hindi na nga nagpaawat ang bawat kampo. Agad silang nagharap sa loob ng bakuran ng bahay ni Mang Berto. Si Desa ang unang sumugod kay Mang Rudy, pero nagkamali siya. Tumalsik ang suot niyang singsing sa lupa. Sakto yon ng pagtama ng kuko nito sa dibdib ni Desa. Mabilis na nagbalik ang anyo ni Desa. Bumagsak siya sa damuhan habang ramdam na ramdam niya ang masakit na sugat sa kanyang dibdib. Masyado mo minaliit ang aking kakayahan. Alam mo bang, habang sinusunog ng ama mo ang bahay ng pamilya ko, ay para na ako mababaliw sa sobrang galit. Gagawin ko rin ito sa'yo, sa harapan mismo ng lumpo mong ama. Siguro naman, magpapaalam ka na ngayon sa iyong mahal na ama. Ipapakita ko sa kanya kung paano kitang papatayin dahil gusto kong maramdaman niya kung gaano kasakit ang makitang unti-unti kitang sinusunog sa harapan niya.
Pero bago yon, itutusok ko muna itong palaso sa mga hita mo para ramdam na ramdam mo ang sakit. Hindi ka magtatagumpay. Siguro, may dahilan kung bakit pinatay ang pamilya mo. Dahil masama ka nila lang. Mas maganda kung ikaw na lang kaya ang sumaksak sa iyong ama at pagkatapos ay sa sarili mo. Ano kaya mas maganda? Hindi ba't ganun ang ginagawa ng sinasabi mong masamang nilalang? Bakit hindi ka tumingin sa mga mata ko para malaman mo kung ano ang kaya kong gawin sa inyo? Hindi mo magagamit ang orasyon mo sa akin. Kahit wala mo siya sa daliri ko. Kapag nakatayo ako rito, ako mismo ang papatay sa'yo. Sige nga, subukan nga natin. Bumangon si Desa para labanan ang nakatayong si Mang Rudy. Binigwasan niya ito kagad ng suntok sa muka, ni hindi nito ininda ang kanyang kamao. Walang lakas ang kanyang katawan para pabagsakin ito. Dahil sa nawala ang kanyang mutya, tinulungan siya ni Laura nang bigla nitong nilukso si Mang Rudy. Sinalubong naman ito ng kagat sa leeg si Laura. Bumagsak sa damuhan ang kanyang gabay mutya. Bago bumaling sa kanya si Mang Rudy at gumanti ng suntok sa kanyang sikmura, pasadsad siyang bumagsak sa lupa. Mabilis naman na tumayo si Desa para makipagtitigan kay Mang Rudy. Bigla niya itong natalo at hindi na ito makagalaw sa kinatatayuan. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ano nangyayari sa akin? Sino ka bang bata ka? Anong klaseng orasyon ang ginamit mo sa akin? Nagkakamali ka. Wala akong ginamit na orasyon sa'yo. Nilabanan ko lang ang lakas ng kapangyarihan mo. Kung kauri kita, may kakayahan din ako ng katulad na sa'yo. Hindi. Hindi to maaari! Akma na sana niyang lalapitan si Mang Rudy para sana saksakin gamit ang kanyang palaso. Pero humarang si Lola Perla at bigla siya nitong pinigilan. Wag, Desa. Wag kang papatay. Hindi mo kailangan maging masamang aswang. Parang natauhan si Desa sa mga sinabi ni Lola Perla. Dahil sa paggamit niya ng lakas ay bigla siyang nanghina. Napaupo si Desa sa damuhan. Nanginginig ang kanyang tuhod na napahawak siya sa kamay ni Lola Perla. Muli niyang sinulyapan si Mang Rudy. Bakas sa mukha nito ang pagtataka nang maramdaman nito ang pagkawala ng malakas na enerhiyang nanggagaling kay Desa. Umalis ka na rito, Rudy. Itigil mo na ang kalokohan mo tungkol sa paghihigante. Sumagot naman kagad si Mang Rudy na noon ay nagbalik na sa anyong tao. Sino ang babaeng yan? Anak ba talaga siya ni Berto? Makakaalis ka na at wag ka na babalik dito. Babalik pa rin ako at gagawin ko kay Berto kung ano ginawa niya sa akin. Kasama ng mga alagad ni Mang Rudy ay umalis na ito sa harapan nila. Naglaho ang mga ito sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Hindi naman alam ni Desa kung ano ang ibig sabihin ng nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Magagawa na sana niyang mapatay si Mang Rudy, pero hindi niya magawa. Para bang tumututol ang isip niya na patayin ito. Parang nararamdaman ng puso niya na hindi masamang tao si Mang Rudy. Lumapit sa kanya si Laura at nakita niyang nasa bibig nito ang singsing. Natatandaan niyang nahulog ito sa damuhan at ngayon ay muling nakuha ng kanyang gabay mutya. Iniabot nito ang mutya ng usa sa kanya bago niya isinuot yon sa kanyang daliri. Bigla niyang naalala ang kanyang amang nawalan ng malay na nasa sahig ng kanilang bahay. Lola, si tatay po nasugatan siya sa ulo kanina. Tulungan niyo po kaming gamutin siya. Mabuti na lang at sumunod kami ni Laura kanina. Kung hindi, baka napatay mo na si Rudy. Sana, Desa, hindi na maulit ito. Huwag ka nang magpapadala sa galit mo. Bakit hindi ako magagalit, Lola? Lahat kayo ay alam ko nagsinungaling sa akin. Alam kong may hindi pa kayo sinasabi sa akin. Kaya masama pa rin ang loob ko sa inyo hanggang ngayon. Naiintindihan kita, Desa. Pasensya ka na.
Sige, titignan ko ang tatay mo kung gaano kalala ang sugat niya. Ayos ka lang ba, Desa? Oo, pasensya ka na, Laura. Hindi kita naligtas kanina. Pero mabuti na lang, hindi ka lubhang nasugatan. Hindi ko nga alam kung bakit hindi niya ako sinaktan eh. Alam mo, parang ang hirap paniwalaan na siya ang aswang na pumapatay. Dahil sa mga narinig ni Desa sa kaibigan niya, ay hindi niya tuloy maiwasan ang hindi rin magtaka. Napasulyap na lamang siya sa papalayong matanda. Naunang pumasok si Lola Perla sa loob ng bahay ni Mang Berto bago sumunod ang dalaga dito. Nadatnan ni Desa na inaalalayan na ng matanda na umupo ang kanyang ama sa bangkong gawa sa tabla ng kahoy. Mabilis siyang kumuha ng tubig para painumin si Mang Berto, pero tinabig nito ang iniaabot niyang baso at nahulog yun sa sahig na tumama naman sa paanan ni Laura. Hindi ko kailangan yan. Dismayado ako sa kapabayaan mo. Nasa harap mo na. Pinakawalan mo pa. Inutil ka talaga. Tumigil ka, Berto. Kumilos kang ama niya. Tayo may kasalanan sa taong yon. Pero kung umasta ka, ay akala mo ikaw ang biktima. Hindi siya magkakaganon kung hindi ka gumawa ng kwento tungkol sa kanyang pamilya. Ngayong sinisingil na tayo sa mga nagawa nating kasalanan sa kanya. Bakit hindi na lang tayo humingi ng tawad? Tawad? Kahit na kailan. Hindi ako hihingi ng tawad sa kanya. Talagang siya ang dahilan sa sunod-sunod na pagpatay sa mga kababaryo natin. Hindi ko po alam kung bakit galit na galit kayo kay Mang Rudy. Hindi ko na kayo naiintindihan. Wala akong pakialam kung hindi mo ako naiintindihan. Wala kang alam sa mga pinagdadaanan ko at wala ka rin pakialam kung galit na galit ako sa kanya. Hindi ko na kailangan pang magpaliwanag. Nakita mo naman na isa siyang aswang at wala siyang karapatang mabuhay. Ang dapat sa kanya ay mamatay. Sa palagay ko po, Lola, hindi na po ako kailangan dito. Papasok na muna ako sa kwarto ko. Para po kasing bigla ko nang hina sa mga narinig ko. Sasama ako sa'yo, Desa. Nauna nang pumasok sa loob ng kanyang silid si Laura. Sa kanya isinarado ang pinto ng kanyang kwarto at naupo sa kanyang katre. Hindi niya alam kung bakit ganun kasama ang ugali ng kanyang ama. Imbis na magalit si Desa kay Mang Rudy, parang nararamdaman pa niya na naaawa siya sa matanda. Siguro ay nasaktan ito sa pagkawala ng asawa at anak nito. Kaya hindi ito matahimik na hindi makaganti sa kanyang ama. Hindi na malaya ni Desa na nakatulog na pala siya katabi si Laura. Kinabukasan, masasakit ang kanyang katawan na parabang tinatamad siyang bumangon. Kung hindi lang sa mga taong nagkakagulo sa labas ng kanilang bakuran, ay hindi pa siya tatayo para makinig sa mga tao sa labas. May nakita raw ang mga ito na asong gubat na madalas daw nang bibiktima ng mga tao. Kasama si Aling Adela na pinatunayang nakita raw nito ang aso na pumasok sa bahay ni Mang Berto. Sumilip muna si Desa sa siwang ng kanyang pinto. Nakita niyang ang nakikipag-usap sa mga ito ay si Lola Perla. Narinig din niya na kulay itim raw na aso na may puting guwit sa noo ang nakita nitong pumatay sa biktima kanina raw na madaling araw. Grabe! Alam mo bang dalawa na kagad ang nabiktima ng aswang kaninang madaling araw, Desa? Ang ipinagtataka ko lang, pagkaiba ang itsura ng pumapatay sa anyo ni Mang Rudy kapag nagiging aswang siya. Anong ibig mong sabihin, Laura? Ang naaalala ko kasi, ayon sa mga nakakita sa aswang na pumapatay sa mga tao, meron daw kulay puting balahibo sa noo ang asong gubat na pumapatay. Pero nakita mo naman, di ba? Purong kulay itim lang ang kulay sa balahibo ni Mang Rudy kapag nagpapalit ito ng anyo. Lalong hindi naman ikaw yun dahil kulay abo ka. Sino kaya ang asong gubat na tinutukoy nila? Hindi kaya... Pareho ba tayo nang iniisip, Laura? Napalagay ko, hindi si Mang Rudy ang totoong pumapatay sa mga tao. Paano kung sinisiraan lang si Mang Rudy? At ganun din na nangyari sa kanya noon. Nang gabi raw na sinunog ang bahay ni Mang Rudy. Bakit?
May nalalaman ka ba sa totoong nangyari noon? 16 na taon na nakakalipas. Tamang-tama, at tayong dalawa lang nandito. Narinig ko lang naman ito dun sa babaeng si Aling Adela. Ang namatay raw niyang asawa ang nagkwento sa kanya. Kasi, bago raw namatay ang asawa niya, ay meron daw itong ipinagtapat na lihim kay Aling Adela. Ano raw ang nangyari? Si Lola Perla at Mang Berto pala ang nanguna sa taong bayan para sunugin ang bahay ng pamilya ni Mang Rudy. Kung saan ay nagkataon naman, nakasisilang lang ng asawa ni Mang Rudy na si Aling Leti ng sanggol. Kawawa nga eh. Talagang nasiraan daw ng ulo si Mang Rudy. Nang masaksihan daw nito ang unti-unting pagkasunog ng bahay nila. Kahit ako, naramdaman ko rin ang bigat. Kaya may pinaghuhugutan talaga ng galit si Mang Rudy. Hindi na malaya ni Desa na tumutulo na pala ang luha niya sa kanyang mga mata. Pagkatapos niyang marinig ang mga sinabi ni Laura, parang naglaho ang galit niya kay Mang Rudy. Napalitan yun ng awa para sa nangyari sa pamilya nito. Kung sa kanya rin nangyari yun, baka ito rin ang ginawa niya, ang patayin ang mga taong pumatay sa pamilya niya. Kaya lang, lahat ng mga ebidensyang magtuturo na ito ang aswang na pumapatay sa mga kababaryo nila ay malayo sa totoong itsura ng aswang na totoong pumapatay. Tessa, hindi ko alam kung sino ang papanigan ko sa kanila. Pero ang simpatya ko ay na kay Mang Rudy. Kutob ko, biktima na siya ng taong makikinabang sa lahat ng ito. Ang taong nasa likod ng mga pagpatay ay ang aswang na may malaking mapapakinabangan kapag nawala si Mang Rudy. Sinasabi mo bang may isa pang aswang na bandukot? Oo, Laura, tama ka. At yun ang aalamin natin. Itatama natin ang mga nangyari noon. Buong maghapon na hindi kinausap ni Desa ang kanyang ama. Nagkulong lang siya sa kwarto. Masamang-masama pa rin ang loob niya dahil sa mga sinabi nito kagabi. Idagdag pa ang konsensya sa kanyang isip tungkol sa nalaman niya mula kay Laura. Pakiramdam niya ay isa siya sa mga naging dahilan kung bakit nawalan ng pamilya si Mang Rudy. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, biglang naramdaman ni Desa ang pag-iinit ng kanyang singsing. Kaya't napabalikwas siya ng bangon. Sinulyapan niya si Laura na mahimbing nang natutulog sa kanyang tabi. Ginising niya ito dahil bigla niyang narinig ang malakas na kalabog sa silid ng kanyang ama. Laura! Laura, gising! Gumising ka saglit! Uminat-inat ng paa ang alaga niyang usa habang nakahiga ito. Pero napabalikwas din ito ng bangon nang mapansin nito ang lumiliwanag na singsing ni Desa, pati na ang mga balahibo sa katawan ni Laura. May aswang! Nasa paligid ng bahay ang aswang. Palatandaan ang kulay berdeng liwanag na nanggagaling sa singsing mo, Desa. Sa silid ni tatay, parang narinig ko may ingay na nanggagaling sa kwarto niya. Tara, samahan mo ko. Eka, Desa. Normal lang, di ba, na makarinig tayo ng kalabog sa loob ng kwarto ni Mamberto kasi gumagapag ito. Mainit na naman ang ulo, kaya nagwawala. Tara na, samahan mo na lang ako. Tignan natin. Maingat at magaan ang naging pagakbang ng paa ni Desa patungo sa pintuan. Hinawakan niya ang seradura ng kanyang pinto, saka dahan-dahang hinila yon pabukas. Sumilip na muna siya sa labas ng kanyang silid. Tahimik at walang tao, pero nakikita niya ang malamlam na liwanag ng buwan sa labas ng bintana ng balkonahe. Napansin niyang nakaawang ang pinto ng silid ng kanyang ama. Nilapitan niya ito habang naglalakad ng nakatingkayad. Kasunod si Laura na ginagaya siya sa pagakbang. Pagsilip niya sa silid ni Mang Rudy ay nanigas ang kanyang mga binti. Nakaawang ang kanyang bibig na hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Hegrum, derum erum erum. Napataklob sa sariling bibig si Desa nang hindi napapansin ng kanyang ama na kanina pa siyang nakatayo sa likod ng pinto. Nakalimutan itong isara ang pintuan, kaya't habang nagsasagawa ito ng ritual sa harap ng itim na ribulto at nakaluhod, malayang napagmasdan ng dalaga ang isang gawaing matagal nang itinatago sa kanya ng ama. Si Laura
na halos manlaki ang mga mata ay hindi na rin nakapagsalita. Mula sa kanilang pinagtataguan, rinig na rinig ng dalaga ang paulit-ulit na pagbigkas ni Mang Berto ng isang orasyon, kasabay ng paghaplos nito ng kulay itim na langis sa buong katawan. Tessa, totoo ba itong nakikita natin? Si Mamberto, unti-unting tinutubuan ng mga balahibo sa katawan. Humahaba ang kanyang bibig at nagkakaroon siya ng buntot sa puwet. At ang kanyang tenga, tumatayo na mas mataas pa sa kanyang ulo. Diyos ko, Tessa, isang aswang. Isa ring aswang si Mamberto. Hindi na kinaya ni Desa ang eksenang nadatnan niya sa loob ng silid ni Mamberto. Ang katotohanang natuklasan ang nagpahagulgol ng iyak kay Desa. Napatakbo siya sa kanyang kwarto kasunod si Laura. Kaya bago pa man lumingon si Mamberto sa pintuan ay nakaalis na ang magkaibigan. Napasubsob sa unan si Desa habang umiiyak. Sabihin mo, Laura, hindi totoo nakita natin. Hindi si tatay ang aswang. Magsalita ka, Laura. Magsalita ka. Pasensya ka na, Tessa. Pero sa palagay ko, matagal na tayong niloloko ni Mamberto. Isa siyang aswang. Matagal na siya nagpapanggap na lumpo. Mas lalong lumakas ang hagulgol ng iyak ni Desa dahil sa narinig niya mula sa kaibigang usa. Nakita rin ng dalawa niyang mga mata ang itsura ni Mamberto kapag nasaan yung aso ito. Si Mamberto ang totoong pumapatay sa mga kababaryo natin dahil siya ang asong gubat na nakita ni Aling Adela. Pero nakapagtataka, bakit ibinibintang niya kay Mang Rudy? Ano kayang dahilan niya? Ewan ko, Laura. Naguguluhan ako. Narinig ng magkaibigan ang pagsara at pagbukas ng pintuan sa balkonahe, kaya't bigla silang nagkatinginan ni Laura. Susundan natin siya, Laura. Gusto kong makita ng dalawa kong mga mata ang gagawin niya ngayong gabi. Kailangan mailigtas natin ang magiging sunod niyang biktima. Pero mapanganib, Desa. Paano kung pagkaharap kayong dalawa, masasaktan niyo ang isa't isa? Kahit ama ko pa siya, Laura, hindi ko palalampasin ang ginawa niya. Pipigilan ko siya. Pero paano si Lola Perla? Hindi ba natin sasabihin sa kanya? Hindi muna, hanggat hindi pa ako sigurado. Tara na, Laura. Dito tayo dumaan sa bintana. Sa tulong ng mutya ng usa, matutulungan mo kung mahanap kung saan siya pupunta. Maingat na tumalon ang magkaibigan sa bintana. Sa tulong ng liwanag ng singsing at matalas na pang-amoy ni Laura, nasundan nila ang asong gubat. Mabilis itong tumakbo na para bang alam na alam nito kung saan ito pupunta. Teka, daan ito papunta sa bahay ni Lola Perla. Ano gagawin niya sa bahay ng matanda? Sundan na lang muna natin. Nakahanda ka ba sa maaari mo matuklasan ngayon, Desa? Oo, panahon na para ilantad ang kasamaan ni tatay. Saktong tumigil ito sa gitnang kakahuyan, kaya't nakapagtago naman sila ni Laura sa likod ng katawan ng malaking puno ng mangga. Kitang-kita niyang nagtago rin ang asong gubat sa likod ng makapal na halaman. Sinisilip nito ang mga tanod na nagroronda sa dulo ng daan, habang dala ang mga sulo. Napansin ni Desa na may isang tanod ang humiwalay sa mga kasamahan nito. Umihi ito sa gilid ng puno na malapit pa naman din sa pinagtataguan ng aswang niyang ama. Nanlaki ang kanyang mga mata nang bigla nitong inatake ng kagat sa leeg ang tanod. Nagpupumiglas ito mula sa nakasakmal na bibig ng aswang. Sa bilis ng pangyayari ay nakagat din ito ang pulsuhan ng lalaki. Sa harap nila ni Laura mismo, kitang-kita niya kung paanong dinukot ng tanod ang sarili nitong mga mata. Pagkatapos ay kinagat ang sariling dila. Bumagsak ang biktima sa damuhan. Saka naman isinubsob ng kulay itim na asong gubat ang bibig nito sa mata ng tanod. Halos masuka si Desa nang marinig niya ang tunog ng pagsipsip nito sa dugo ng biktima. Anak nang, hindi ako makapaniwala sa mga nakikita natin, Desa. Maliwanag pa ito sa sikat ng singsing mo, ah. Anong gagawin ko, Laura? Kitang-kita ng patunay na aswang ang aking ama.
Walang kasalanan si Mang Rudy at tama ka. Biktima lang siya ni tatay. Akma na sanang lalabas si Desa sa kanyang pinagtataguan nang makita naman niya si Mang Rudy. Bagong dating ito kasama ang mga alagad nito. Pinalibutan ng mga asong gubat si Mang Berto. Ako, lagot na. Hindi ito maaari. Dumating si Mang Rudy at sa palagay ko, nakita niya rin ang ginawa ng iyong ama. Malaking gulo to panigurado. Kapag nagkataon, isa sa kanilang dalawa ang mamamatay. Kailangan kong kumilos, Laura, bago nila patayin si tatay. Ano? Pagkatapos ng mga natuklasan natin, kakampi ka pa rin sa ama mo, Desa? Alam mo, masahol pa sa halimaw ang ginawa ng iyong ama. Hindi ka ba nag-iisip? Nahihirapan ako, Laura. Anong gagawin ko? Muling sinulya pa ni Desa ang kinaroroonan ng kanyang ama. Sa pagkakataong yun, hindi na isang asong gubat si Mang Berto. Isa na itong normal na tao at nakatayo sa sarili nitong mga paa. Palabas lang nito ang pagiging lumpo upang hindi ito paghinalaan ng mga tao na ito ang aswang na pumapatay. Dinig na dinig niya ang palitan ng pag-uusap ng mga ito habang ang mga alagad na asong gubat ni Mang Rudy ay panay pa rin ng angil na ikinakaskas pa ang unang paa sa lupa. Wala ka na ngayong kawala sa akin. 16 na taon. Akala ko, isa kang lumpong hayop ka. Bakit? Nagulat ka ba? Aminin mo na mas malakas ako sa'yo. Talo kita sa lahat ng bagay. Pero hindi sa puso ni Letty na pinatay mo. Dahil hindi ikaw ang pinili niya. At napakasama pa ng ginawa mo. Pinaratangan mo siyang aswang na pumapatay sa mga tao rito. Iyon pala, ikaw ang totoong pumapatay. Ngayong alam mo na, tama na ang satsat. Simulan na natin ang laban na magkasubukan na tayo kung sino ang totoong mas malakas. Kaagad na nagsalubungan ang dalawang lalaki. Sa gitna ng mga umaalulong na mga aso na puno ng ingay ang bawat pagpapalitan ng suntok ng dalawa. Sukatan ng lakas, ni walang gustong magpatalo, hanggang sa nagbago ang anyo ng mga ito. Parang mga ordinaryong aso na nag-aaway sa nag-iisang babae. Palitan ng pagkagat sa katawan, maging sa pagbagsak sa lupa. Hindi gusto ni Desa na masaktan ang kanyang ama, kaya't sa pagsugod niya sa mga alagad ni Mang Rudy ay natigilan ang mga ito. Nang isa-isang atakihin ni Desa ng kagat ang mga aso. Si Laura naman ay nag-anyong asong gubat na rin at agad na sumugod sa mga kalaban. Sige Desa, patayin mo na siya! Hindi ako susunod sa utos mo. Halimaw ka. Nakita ko ang ginawa niyo. Kung ganun, papatayin mo ako. Talaga palang wala kang utang na loob. Manang-mana ka sa ina mo. Oo, nagmana ako sa nanay ko. Dahil hindi ko gugustuhin na sabihin na nagmana ako sa inyo. Abat, akala mo ba hindi kita kayang patayin? Alam ko yun. Dahil matagal niyo na akong pinahihirapan. Desa! Sa likod mo! Napalingon sa likuran si Desa at nagulat siya sa malakas na pagtama ng kamao ni Mang Rudy sa mukha niya. Pasadsad siyang bumagsak sa damuhan hanggang sa paanan ni Laura. Kaya ito naman ang umatake sa dalawa. Wala kang kakampihan sa kanila, Desa! Lahat sila'y kalaban! Tumayo ka! Lumabad ka! Halos hindi makapagsalita si Mang Rudy at Mang Berto nang unti-unting nagbago ng anyo si Desa. Isang malaking kulay abo na asong gubat ang itsura ng dalaga. Idagdag pa ang nakakasilaw na liwanag mula sa singsing ni Desa. Tila napapaso na natutumba sa damuhan ang dalawa. Sinamantala naman ni Desa ang pagkakataon na yon. Tig-isang kagat sa binti ang ginawa niya sa mga ito. Namimilipit sa sakit sina Mang Rudy at Mang Berto habang umaangil. Pareho silang nakaramdam ng paninigas ng katawan at hindi makatayo sa pagkakalugmok sa damuhan dahil sa epekto ng kapangyarihan ng isang aswang na bandukot. Desa, mag-iingat ka! Igapos mo ang katawan nila! Hindi na kailangan, Laura. Dahil kapag nasaan yung aso sila, hindi nila magagawang dukutin ang kanilang mga mata at hindi nila makakain ng kanilang dila.
Kaya lang, sa sandaling magbalik sila ng anyo sa pagiging tao, saka lang namang magkakaroon ng epekto sa kanila ang aking kagat. Nagulat si Desa nang biglang dumating si Lola Perla. Hindi ito nagsalita. Pinatay nito gamit ng pana ang mga alagad ni Mang Rudy. Katulong niya si Lora sa pagpatay sa ibang mga asong natira. Pero malakas din ang kapangyarihan ni Mang Rudy dahil nakawala ito sa kapangyarihan ng dalaga. Tumayo si Mang Rudy bilang isang mabangis na aso para sana patayin si Mang Berto, pero humarang bigla si Desa at muli niya itong sinuntok sa muka. Bumagsak sa damuhan si Mang Rudy. Inagaw ni Desa ang hawak na pana ni Lola Perla para itutok niya yon sa muka ng aswang na bandukot. Ito na ang katapusan mo! Lalong-lalo ka na, Tay! Wala akong kinalaman sa naging away niyong dalawa. Pero ako nagdusa! Desa po ay mababong pana! Baka mabitiwan mo ang tali. Kapag may hawak ng pana ay nagtataglay na mutya ng usa, mapapatay mo siya kahit isang beses lang na mapatamaan mo siya ng palaso. Wala akong pakialam. Ang dapat sa kanila ay mamatay. Akma na sanang bibitiwan ni Desa ang tali ng pana nang biglang sumigaw si Lola Perla at humarang ito sa harapan ni Mang Rudy. Huwag, Desa, huwag! Huwag mo siyang papatayin dahil siya ang ama mo! Huwag mong patayin si Rudy. Ama mo siya, Apo! Anak ka niya! Dahil sa mga narinig, ay parang huminto ang oras para kay Desa. Naghari ang katahimikan, dala ng matinding bugso ng damdamin. Napahagulgul siya ng iyak at nagbalik sa pagiging tao. Hindi totoo yan! Maniwala ka, Desa. Si Berto ang totoong pumapatay. Siya ang pumatay sa iyong ina. Sa kagustuhang magpaliwanag ni Mang Berto, nakalimutan itong may kagat ito ng aswang na bandukot sa binti. Masaya ba, Rudy? Pinahirapan ko ang anak mo ng matagal na panahon. Ilang segundo ang lumipas. Nanlalaki ang mga mata ni Mang Berto na pilit pinaglalabanan ang sariling katawan. Pagmasdan niyo ang parusa sa mga taong piniling maging masama. Unti-unti niya kinakain ang sarili niyang dila dahil sa kanyang pagsisinungaling. Dinukot na rin niya ang kanyang mata dahil sa maling paratang sa iba. Ito ang katapusan ng buhay mo, Berto. Binalaan na kita doon, pero hindi ka nakinig. Kahit saan tignan, hindi pa rin kaya ni Desa na mamatay si Mang Berto. Ngunit huli na, agaw buhay itong bumagsak sa damuhan, na kagad namang nilapitan ni Desa at mahigpit na niyakap. Tay! Tay, patawarin mo ko! Mahal na mahal kita, Tay! Patawarin mo ko sa nagawa ko, Desa. Minahal ko nanay mo. Kaya ko yun nagawa. Tay! Tay, huwag kang mamamatay! Anak, huwag kang gumaya sa akin. Tuluyan nang napahagulgol ng iyak si Desa nang bumagsak ang kamay nito sa damuhan. Maya-maya pa ay napansin niyang lumapit si Lora sa kanya. Kinuha nito ang mutya ng usa at isinuot sa daliri ng nakahigang asong gubat na si Mang Rudy. Sa isang iglap ay nag-anyong tao ito at nawala ang kagat nito sa binti. Si Rudy ang totoong nagmamay-ari sa mutya. At dahil anak ka niya, bago ito napunta kay Leti, ikaw talaga, Desa, ang tagapagmana ng mutya ng usa. Kayo po ang totoong tatay ko, Mang Rudy. Oo, anak. Anak ko. Diyos ko. Muntik pa kitang mapatay. Hindi ko alam na buhay ang anak ko. Diyos ko, patawarin niyo ako. Maraming salamat po. Patawarin niyo ako sa mga nagawa ko. Ito lang ang nagawa kong kabutihan sa inyong dalawa. Tuluyan nang nagyakap ang mag-ama habang hindi makapaniwalang muling nabuo ang kanilang pamilya. Si Lora ay biglang naging usa. Lumapit ito kay Lola Perla
Habang umiiyak, punong-puno ng saya ang muka ng matanda. Pagkatapos ay pinagmasdan nila ang mga nagkalat na dugo sa lupa ng mga aswang na bandukot bago nilisan ang lugar na yon ng magkakasama. Muling nagkasama ang mag-ama. Ilang araw pagkatapos mailibing ang katawan ni Mang Berto, ay nilisan ng mag-ama ang baryo, kasama si Lola Perla at ang kanyang gabay mutya na si Lora. Walang nakakaalam sa kung ano ang naging buhay ni Desa sa piling ng kanyang tunay na ama. Pero hanggang sa kasalukuyan, kilala si Desa bilang isang pinakahuling aswang na bandukot na nabuhay sa liblib na baryo ng dulo. Taglay ang kapangyarihan ng mutya ng usa.